Mga mahal, magandang gabi po sa inyo lahat sa ating mga pinagpalang mga kapatiran. Tayo po'y manalangin sa gabing ito. Hallelujah. Dakila namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Manapangino kami po ay narito at nagpapasalamat sa bawat yugto ng iyong banal na gawain na patuloy mo ibinuo sa aming kalagitnaan ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat o Diyos na karating ni Malhati ang bawat isa naming makapatiran mula sa kanilang paglalakbay, mahal na Panginoon, upang dito namin tagpuin ang iyong banal na presensya. Mahal na Panginoon, sa gabing ito, sa una dalangin po ng aming dearly beloved noble pastor, Evangelist Valdez Rada Almeida, ang iyong huling propeta. Patuloy yung buksan ang puso't isipan ng aming mga inman makapatiran, mga datihan, mga baguhan, mga webcast viewers, mga Panginoon na patuloy sumusubaybay sa iyong banal na gawain sa gabing ito. Ano man nagbibigay doubt at pag-alilangan, gawa ng kaaway, hindrances, cast out in the name of Jesus. Doubt, cast out from us in the name of Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Mga mahal ko, palakpakan po natin ang ating pong mahal na Panginoon Kristo. Praise God. We give the highest praise, honor, and thanksgiving to our great God, the Savior, Jesus Christ. We give double honor, respect to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Valdez Rada Almeida, in time prophet, our loving God, and beloved children, and godchildren, and all family, ng ating dearly beloved noble pastor na po yung nagpapaabot po ng dobling pagrespeto at paggalang sa kanilang buong pamilya. Mga kapatid, we always remember in the present life and teaching beloved na Arabal, Assistant Pastor Lena Comun Almeida, sa ating beloved Mama Dear, mangin mahal, di po natin makalimutan lagi ang kanyang mga iniwan at turo sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, good evening everyone. Diyan po sa dako ng Abu Dhabi, mga kapatid sa lugar na yan, beloved Brother Rodel, diyan sa dako ng Fujera, Brother Russell, mangin mahal, sa lugar na ito, sa pangunan natin beloved Brother Rolly Ripel, ating beloved co-preacher, sa lahat po ng mga kabalikat, mangin mahal, mga leader ng choir, mga narito, mga musician, mga kapatid po natin, tayo po ba'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon? Praise the Lord, napakadakila po ng Diyos, mangin mahal. Praise God, at sa mga anak ng Diyos, mangin mahal, lagi po nating pinananabikan ang banal na gawain ng mahal na Panginoon. Praise God. God bless you po, sapagkat kami po ay naka-exit, nakarating po kami ng Malhati. Mula po kanina, mangin mahal sa Muscat, Oman, mangin mahal mga kapatid. Talagang Oman nga, mangin mahal. Napakabilis, mangin mahal. At hindi pa yata ako, tapos doon sa CR, umiikot na yung aeroplano. Galit pa yata yung piloto kasi pag baba niya, kala ko nagwasak na yung aeroplano kasi napakalakas ng dagasa. Mangin mahal mga kapatid sa mga ng Panginoon at lahat yata na may sakay, may tigigisang ganun. At naiinitan. Mangin mahal, purihin natin ang Diyos at sa unat dalangin ng ating dearly beloved noble pastor, naging smooth din po aming pag-travel, ang aming pagbalik, mangin mahal sa lugar na ito. Bagamat pagod po tayo sa physical na katawan, dyan po yung ating kagalakan. Sapagkat ginagawa po natin lahat ng mga bagay na yan, hindi po para lamang sa ating sarili. Amen? Ginagawa natin po ang lahat ng mga bagay na ito, unang-una, para po sa gawain ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Napaka-importante. Napakahalaga, mangin mahal, sa bawat, sabi nga, sa bawat ating pakikisa, sa bawat ating pagkilos, sa ating bawat pagbibigay, sa ating bawat suporta sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Ang naging bunga kasi niyan, mga minamahal, pagpapalain ng Diyos yung iglesia. Sa lahat ng mga kapatid na nagsisikap, yung kalakasan, mangin mahal, na pinagkakalob ng mahal na Panginoon. Bagamat sa ating lugar pa rin dito sa dako ng Dubai, talagang napaka-tindi pa rin po nung sikat yung araw. Kaya mangin mahal, kapag ako'y naglalakbay, hindi na ako nagsusombrero kasi nasira lang yung buhok ko. Kasi wala naman yung araw sa taas, naroon sa ilalim. Dito iba. Sa Pinas, kapag sombrero ka, okay, dito iba. Wala man yung araw doon sa taas, naroon sa ilalim. Napakainit ng singaw. Mayroon, bakit? Lumabas ka ng gabi, walang araw, grabe mang init. Ibig sabihin, hindi nagagaling sa araw. Kasi kung nanggaling sa araw, wala na init. Di ba? Lumabas ka ngayon, gabi, mga mahal, nasa ilalim yung araw. Sobrang init. Pero ganun pa man, mangin mahal, yung lakas na binibigay sa atin naman ng Panginoon. Kaya tatalakayin po natin ngayon. Handa po natin ang ating mga Biblia. Ano po? The Ministry of His Coming Rapture. Ito pong ating panahon, mangin mahal, na ating pong tatalakayin. Dapat bawat Kristiyano ay ating paghandaan ito.
Hindi po natin feeding walang bahalain dahil ayon po, manginman sa salita ng ating mahal na Panginoon, ang araw ay dumarating, sabi ng mahal na Panginoon. Darating yung panahon na siya magpapasabit ng matinding kagutom sa lupain sa bawat dako, sa bawat lugar. Sabi niya, manginmahal, babasahin ko po muna ito, manginmahal. Behold, the days comes in the Lord. Sa Amos chapter 8, verse 11, babasahin ko po sa English. Behold, the days comes in the Lord God, and will send the famine and the land, not a famine of the bread, of the thirst of the water, but of hearing in the word of the Lord. Manginmahal. Sabi roon, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon Diyos. Ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng salita ng Panginoon. Kaya't manginmahal ngayon, ating pong ihanda ang ating pong mga sarili sa mga bagay na nagaganap sa buong daigdig. The mystery of His coming rapture. Yung hiwaga, manginmahal, o sikrito ng kanyang pagbabalik. Ang tao, manginmahal, hindi sila naniniwala. Wala silang alam sa mga nangyayari sa kaganapan. Ang alam lang nila, manginmahal, kaya solusyonan. Mga minmahal, yung mga nangyayari sa buong daigdig, kaya nilang supilin. No. Manginmahal, ang lahat ng mga bagay na may hawak ng buong daigdig, ang Diyos lang. Ang ating mahal ng Panginoon. Kaya kinakailangan, manginmahal, yung hiwaga, yung pagbabalik ng mahal ng Panginoon, mga kapatid, ano yung sign? Ano yung nakikita po natin na nagaganap at mangyayari sa banal na kasulatan? Kaya sinasaysay niya sa inyo ang isang hiwaga. Ito'y hiwaga na dapat ating alalahanin. Kaya kayo, bawat isa, manginmahal, wala nang panahon na tayo magpatunpik-tunpik pa eh. Wala nang panahon na tayo po ay manglalamig pa sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 51 up to 52. Ating pong umpisahan ang ating pong tinatalakay sa gabing ito. From the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 51 and 52. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, Amen. at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, sa aklat talatang 15, kabanatang 15, talatang 52 at 51 at 52. Amen. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Amen. Yes. God bless you, ating mga kapatid, beloved Brother Rolly. Kaya po ating tinatalakay, ministry secret. Walang nakakalam kundi ang anak ng Diyos lang. Manginmahal, ang walang nakaalam kundi ang ating mahal na Panginoon Kristo. Kaya't sinasabi ng mahal ng Panginoon, manginmahal, na dapat ito ay paggandaan ng lahat na nakakaunawa sa salita ng ating Diyos, manginmahal, sapagkat ito'y magaganap. At walang sino man makapipigil niyan. Sinaysay niya, behold, I show you in mystery, we shall not only sleep, but we shall all be changed. Manginmahal, sinasaysay niya ngayon ang panahon, ang hiwagang ito. Hindi lahat ay nangatutulog, ngunit tayo lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, ang daigdig, magbabago ito, mawawala at mapaparam. Kaya't nakikita po natin ang managagandahang building sa bawat lugar ng ating nakikita ng ating mga mata. Ang gagaling, mga architect, ang gagaling na mga gumawa, na mga nag-design, manginmahal, anumang tibay ng kanilang gawin. Sabi ng ating mga Panginoon, hindi lahat, manginmahal, sinasaysay niya ang mga bagay na ito, ang hiwagang ito. Hindi lahat ay natutulog, lahat ay babaguhin. Darating ang panahon. Ano po ang sabi naman ng Panginoon? Walang bato sa ibabaw ng kapwa bato
na hindi niya ibabagsak. Walang makapangyarihang tao, mahal, na magtatayo ng isang building, anumang tibay niyan, ang Diyos ang nagsabi. Kaya sa isang sandali, in a moment and the twinkling of the eye, at the trump of the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, we shall be changed. Mangyayari yan sa ating panahon. Yung sign na sinasabi roon, mahal, yung sandali, isang kisap lang, kumisap ka, ganung kabilis ng tinatawag na rapture. Kisap mata, sabi dito. Sa huling pagtunog ng pakakak, sa 7 country, mahal, nung taong 2030, nung unang ako'y pinadala sa ating ibang bansa, mahal, mayroon pong mga international, mga reporter na hinahanap po nila yung pakakak na nagmumula po, mahal, sa bawat bansa, Canada, mahal, sa India, yung trumpet, mahal, kanilang sinasatellite saan ang gagaling yung symbol ng trumpet, mahal, napakalakas. At ang mga tao, mahal, nagbukas sa kanilang mga bintana ang kanilang tahanan dahil pinapakinggan, inuulinig nila saan ang galing, mga kapatid, yung tunog ng trumpet na yon, umaalingaw sa buong bansa na yon. So ngayon, mahal, kung ating matutunghayan, yan po ang gagamiting hudyat ng ating mahal na Panginoon sa kanyang pagbabalik. At ang makakarinig lamang ng hudyat na ito, mga minamahal, ay ang mga anak ng Diyos, yung may espiritu ng Diyos. Maliwanag sa isang sandali, kaya nga po ating kailan. Ang sabi at kailan sa isang kisap mata, isang idlap lang, pagtunog ng pakakak ng Diyos, kaya ministry nga walang nakakaalam, walang makapagsasabi, anytime, babalik ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mahal, yung awitin kanina, inawit ng ating beloved Pioneer Choir, yung pagbabalik, yung Tagalog na awitin. Nung BB-encourage pa kami sa mahal ng Panginoon, naalala ko yung awitin yan. Kilala naman ninyo ating beloved O.P. Hermelimpin, mahal. Nung siya po'y nagpaawit, dala niya yung guitar, mahal. Mga kabataan na ron, mahal, sa dako ng Pilipinas, sa isang lugar, mahal, sa Quezon Province. Habang naroon kami, yun na po yung naging way. At habang siya nagpupuri sa mahal na Panginoon, alam nyo ba, ang nakakita mismo yung lahat ng dumadoron, nakita nila, mga minmahal, mga anghel, sumasabay sa pagpupuri. So, ibig sabihin, mahal, at sa pangitain, mahal, sinasabi, babalik ang mahal na Panginoon, nag-speaking tang isang kapatiran doon habang kami nagtitipon, sinabi niya, babalik ang Diyos, isang kisap mata lang, kukunin niya lahat ng mga nagpupuri sa Kanya. Grabing moving, mahal, grabing puspusan. Kung iisipin natin 1980s in 2024, mahal, napakatagal. Pero kung Biblia ang pagbabasihan po natin, ang 1,000 taon sa tao, isang araw lamang sa ating mahal na Panginoon. So ngayon, napakalapit na po ng panahon. Tungkol sa oras at araw, mahal, walang nakakaalam. Kaya't laging sinasabi ng Biblia, mahal, maging aware, maging handa tayo, pero dapat alam nyo, mayroong sign ang mahal na Panginoon na ito ay hindi alam ng mga makasanglibutan. Ang alam lang ng tao, maghanap buhay, mahal, sumweldo, magpagawa ng magandang bahay, kumuha ng magandang sasakyan, mga kapatid, o mag-ambisyon sa buhay, mag-imbis sa kanilang buhay dito sa mundong ito. Pero yung mga bagay na sabi ng Biblia, yung hiwaga, yung katapusan ng daigdig, hindi nila alam ang magaganap at mangyayari. Bakit tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon? Sabi nga ng ating dearly beloved noble pastor, kahit sabihin ng tao walang langit, ako'y patuloy maglilingkod sa Diyos. Dahil kung hindi totoo ang langit, kapag nagpuri ka, hindi mo madama ang presensya ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ikay napuspos, totoong may Diyos. Totoo na nalulugod ang mahal na Panginoon sa mga bagay na yung ginagawa na pagsamba sa Kanya. Walang nakakaalam. Dahil kung sinabi, may man of bear, mga kapatid, ngayon, 1 buwan na lang, man of August, darating na po sa Pinas, sa buong daigdig, yung kasiyahan ng mga Pilipino, yung Man of Bear, di ba?
Mga mahal, malamig na ang klima, mga kapatid, at panahon po na kasayahan. Praise the Lord. Mga mahal, sa buhay at sa ating panahon, kung ang mga oras at ang mga araw na yan ay ikinagagalak, dapat lahat ng Kristiyano ang ating ikagalak. Ikaw ay narito, nananatili ka, nasa kuling sa iyo ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ron, anak lang ng Diyos ang makakarinig o ang makaliligtas, mahal, yung mga nananampalataya. Pero mayroon pong binibigay na tanda ang mahal na Panginoon bago mangyari ito. Nasa New Testament. Dito po muna tayo, mga kapatid, sa 24 verse 36 ng aklat po ni Matthew. From the book of Matthew, chapter 24, verse 36. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Praise Diba the Lord. sa New Testament yan, walang nakakaalam, mahal. Bilang Diyos sa katawang tao, hindi niya sinabi. Kundi ang sabi doon, walang nakakaalam, but of the day or that knoweth no man, no, not angel of heaven, but my Father only. Ang ating Ama lang ang nakakaalam ng tamang panahon ng tinatawag na rapture. Yung rapture na ito, mga kapatid, dito po yung magaganap yung kisap mata. Saan man naroon ang Kristiyano sa panahon ng rapture, naroon ka sa tahanan mo, kaya yung misa napapanood natin mga movie, yun ay, mahal, hindi yung moving kwento lang, yung hango sa Biblia. Totoo yun, yung kisap mata. Mahal, na darating ang mahal na Panginoon, yung Kristiyano, mahal, kasama niya, mahal, ang kanyang loved ones, naroon sa katahanan, hindi naniwala sa Diyos, magkakaroon, magaganap yung rapture, isang kisap mata, mawawala ang isang pamilya dahil ikaw ay naglingkod sa Diyos. Di ba? Sabi ng Biblia, darating ang panahon, magkakaroon ng kaguluhan ang buong daigdig. Bakit? Kami ay, tayo ay siyam na magkakapatid. Ako lang ang naglingkod sa Diyos. Ayaw niyong maniwala. Ayaw niyong maniwala sa aming sinasabi na magkakaroon ng tinatawag na rapture. Kukunin ang mahal na Panginoon, dadagitin isang kisap mata ang kanyang mga anak. Ha? Mga saan ka man naroon, dadalhin sa langit. Ngayon, mananawagan ang ating mga mahal sa buhay. Nawawala yung aking kapatid. Mananawagan sila saan manghimpilan ng radyo, saan man, mga mahal sa buong daigdig, saan na yung aking pamilya. Dahil sila po ay maiiwan, yung sabi ng Biblia, yung mga hindi naglingkod sa Diyos. Pero mga mahal, yung mga anak ng Diyos, mga mahal, sabi, kung magkaroon ng rapture, mas marami tayong mababasa sa Biblia, yung panahon ng rapture, panahon ng pagtitipon ng mga banal. Kaya mga tayo lang po, mga kapatid, yung iglesyang nakakagawa sa Diyos lang kapurihan, mahal ng 3 times a week and every day na nagpupuri ang mga worker dahil yan po yung mabisang paghahanda anytime na babalik ang ating mahal na Panginoon. Mahal, and knoweth no man, walang nakakaalam. Maging ang anghel, akyat, panaog, sa langit, hindi nila alam kung kailan babalik ang Diyos. Sign. Pero ang sabi niya, ibinigay niya ang mga tanda bago mangyari ito. Ngayon, binabit, kuya, mga ngaral, kailan po ba babalik ang mahal ng Panginoon? Okay. Sa Biblia, mahal, habang kausap niya ang kanyang 12 disciple, ano ang hiningin sign ng mga disipulo sa mahal ng Panginoon habang sila ay nasa Mount of Olive. Ibig sabihin bundok. And history and New Testament, ang mga alagad ng mahal ng Panginoon, nag-overnight sila. Na doon, nagtitipon lagi. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa pagtitipong yun, huwag kang aalis. Praise God. Mga minmahal. Kaya si Peter, kahit siya po ang pangulong pastor, siya ang naging, kumbaga siya ang namumuno bilang sa iglesia, bilang president, mahal, bilang namumuno sa isang grupo, mahal, pero dahil siya ay laging tulog, nagpabaya siya. Mahal, ano po ang nangyari kay Peter? Dumating ang panahon na kanyang pinagkaila ang mahal na Panginoon. Amen ba? Kaya ang sabi, mahal, ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon, habang sila ay nasa bundok ng Olibo, nagsilapit sa kanyang bukod.
Ibig sabihin ang kanyang mga alagad. Ano ang sinabi ng mga alagad? Sa ating manapayong Panginoon, sabihin mo sa amin kailan mangyayari. Kailan magaganap yung sinasabi, muli kang babalik. So ibig sabihin, may magaganap na second coming of Jesus. Kung ang mahal ng Panginoon, 2,000 taon nakalilipas, iniwan niya ang langit para tubusin tayo. Sabi dito, mayroon at dahil bago umakyat ang ating mahal na Panginoon sa langit, mismong alagad ng mahal ng Panginoon. Kailan ka muling babalik. Okay? Open the Bible, Book of Matthew 24, verse 3 up to 7. Amen. Praise the Lord. The Gospel according to Saint Matthew chapter 24, verses 3 to 7. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciple came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Sa Tagalog. At samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan ng sanlibutan. Yes. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mga nagsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magumilihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, tatapat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, at lilindol sa iba't ibang dako. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Mga mahal, ating pong unawain, ito po bang binabasa natin ay nangyayari o mangyayari pa? Ha? Nangyayari na. Sino po ang nangusap dito, mga kapatid, na ang mahal na Panginoon, yung habang kasama niya yung kanyang 12 disciple, sa Olives, the disciple came unto him, privately saying, Tell us when shall this thing be, what shall be the sign of thy coming of the end of the world. Ibig sabihin, matatapos talaga ang mundo. Di ba? Sapagkat mismong ang kanyang disipulo, Panginoon, ibigay mo sa amin yung sign na malapit ka magbabalik para kami makapaghanda. Hindi sumagot naman ng Panginoon. At ang sabi niya sa verse 4, And Jesus answered, and said unto them, Take heed that no man deceive you. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw ni numan. Sa ating panahon, sino bang pinag-iingat? Tayo. So ngayon, kung ikaw ay magpapabaya at hindi mo babaniwalaan ang pinapangaral sa pulpitong ito, sinong lugi? Yung nangaral o ikaw? Ikaw ang lugi. Tayo ay pinag-iingat sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay bilang Kristiyano Dahil ang sabi ng Panginoon sa kanyang 12 disciple, Mag-ingat kayo at baka kayo ay mailigaw ni numan. Hindi ba? Magimahal, sa ating panahon, marami po ngayon mga Kristiyano na kahit matatagal na nang dahil sa kahinaan na sinasabi nila, hindi pa naman babalik ang Panginoon, wala pa naman ito ang panahon. Mag-ingat ka kapatid. Baka bukas, now, biglang magbukas ang langit, iwang ka sa rapture.
huwag mong subukan ang Diyos natin. For many shall come in my name, saying, I Christ, shall deceive many. Mag-ingat ka, sabi roon. Magsisiparito ang sa aking pangalan, magsasabi, ako ang Kristo, ililigaw ang marami. Pati Kristiyano, yung iba, nilason yung isipan nila, kahit yung mga preacher na nagpabaya, hindi sila nagpasakop sa turo ng ating dearly beloved na Paul Pastor. Ano ang nangyari sa kanila? Naniwala sila sa karunungan na pinag-aralan ng tao. Di ba? Ang sabi naman ng Panginoon sa kanyang disipulo, napakaliwanag, mag-ingat kayo. Baka mayroong bumiyag sa inyo na antikristo at nilangin ang inyong paniniwala, ang inyong panampalataya at masalig ang inyong paglilingkod sa Diyos dahil sa kagalingan ng kanyang pananalita. Di ba? So ngayon, tayo, kung sa magaling, kung sa iba, sa magaling salita, maging kami man, hindi kami karapat-dapat na mangunaw sa ating mga banal na gawain. Pero ang ating pinag-uusapan dito, handa ka ba? Kapatid, ang pagbabalik naman ng Panginoon, at dito sa verse 6, makakarinig kayo, and ye shall hear in the war of rumor of war. Naganap na ba ang digmaan? Okay. Ano ang nangyari sa Israel? Di ba? Nagsasagupaan hanggang ngayon. Hindi ba natin alam, mga mahal, ang bansa natin nanganganib. 3 bansa ang nag-aagawan para lusubin. Kakampi kabilang bansa, magmamalasakit isang bansa, sino maapektuhan? Buong daigdig. So ngayon, ito ba ay gawa lang ng tao? O sabi ng Biblia, pinahintulot ng Diyos para maganap na ang kanyang pagbabalik? Okay. Makakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw na mga digmaan. Sinubukan tayo sa Pinas. Kita mo? Nung panahon ng bagong upo ang ating President Duterte, manginal sa Marawi, saglit lang, nawasak, halos nawala ang bayan ng Marawi sa bana ng mga bala. Di ba? Kung makikita po natin, kung mangyayari sa buong daigdig to, ano ang maging kalagayan ng tao? Makapaglalakbay ka ba? Magkapagdaraba ka ba? Hindi ka na. Tatago ka na lang. Sabi ng mahal ng Panginoon, magkakaroon ng trouble, for all these things must come to pass, but there is not yet. Yung alingaw-ngaw na mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong maglimihanan. Sino pinag-iingat na huwag matakot? Tayong mga Kristiyano. Uwi na ako ron, ayoko na pumunta ron, may gera, sabi ng Diyos, huwag kayong mag-alilangan, huwag kayong mga takot, kinakailangan maganap ang mga bagay na ito sapagkat malapit na ako'y magbabalik. Handa ka na ba, ikaw na webcast viewers? Busy ka, wala kang panahon sa personal, nakakilala ka na sa Manapaynoy, sige lang, mag-google ka dyan, anytime, pabayaan mo yung spiritual duties mo, pabayaan mo yung paglilingkod mo sa Manapaynoy, huwag mong sisihin ang mga mangangaral. Ang kaligtasan nasa ating kamay mismo. Wala kanino man. Kami nangangaral, kung kayo makikinig, kayo'y tatawaging mapalad. Pero mga mahal, ang bawat bagay ini-encourage tayo. Anytime babalik ang Diyos sa panahon ng sabi ng Biblia, sinasabi ng tao ay kapayapaan, ay darating ang biglang pagkawasak. Mga mahal, ingatan ninyo, huwag kayo maglimihanan. Sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapot hindi pa ang wakas. Grabe, mangyayari, hindi pa wakas. So, ibig sabihin, magkakaroon talaga ng digmaan. Mangyayari, magkakaroon ng gera ang bansa natin. Amen. Sa bansang ating kinalalagyan, no comment. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, sa Kanya, sa verse 7, for nations shall raise against nation, and kingdom against kingdom. Grabe ano. And there shall be famines and pestilences, and earthquake in the bare places. Okay.
Naganap po ba lindol? Nangyari. Mga mahal. Amen? Noong nagkaroon ng tsunami ang Japan, anong taon yon? Mga mahal, panatag ang tao. Wala silang ginagawa. Mga mahal, ang daming namatay. Di ba? Ang daming niwasak ang Japan number 1 na mga magagaling, ang mga engineer dyan, mga Hapon, pero niwasak din yung kanilang tinayo sa pamamagitan ng tubig. Yun lang. So, ibig sabihin, magaganap at mangyayari sapagkat ang sabi, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba-ibang dako. Pagka nagkaroon ng lindol, dito hindi nakadesign ang mga building sa lindol, di ba? Dahil panatag sila na walang lindol. Walang lindol. Pero, in all the world, sabi ng mahal na Panginoon, ang kaharian laban sa kaharian. Mangimal, yung bawat bansa, ang bawat lugar magkakaroon ng kagutom. Kagutom, kahirapan, mahal. Kaya ating binasa kanina, yung kagutom, ito po yung tinatawag na rapture, yung kaninang binasa ko. Kapag nagkaroon ng kagutom sa salita ng Diyos, ibig sabihin nun, wala na po ang mga ngaral dito. Lilisanin na ng Diyos ang mundong ito, ang buong daigdig na ito, wala nang mga ngaral. Ang tao, tatakbo parot parito, hahanapin nila ang kapayapaan, hahanapin nila ang simbahan, hahanapin nila ang paglilingkod ng Diyos, wala na po silang masusumpungan. Kaya't, mangin mahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, maging aware tayo, mangin mahal, sinasabi niya, at kung kayo'y lilitaw ang mga tanda sa anak ng tao, ano yon? Sa langit, magkagaya magsisitagoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, sa tindi ng kahirapan. Sa Matthew 24, verse 30 up to 31. Praise the Lord. Hallelujah. The Gospel according to St. Matthew chapter 24, verses 30 to 31. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet. And they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Sa Tagalog, at kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy magsisitagoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mga kita nila ang anak ng tao na paparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian, at susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak, at ang kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sa dulo ng langit hanggang sa kabila. Lilitaw, ang mga tanda na anak ng tao, kung magkagayoy magsisitagoy ang lahat ng mga angkan sa lupa sa tindi ng gutom. Sabi doon, lahat ng mga angkan sa lupa ay makikita nila anak ng tao na paparitong sumasalapaap sa langit na may kapangyarihan ng dakilang kalwalhatian. Yan ay sinabi mismo naman ng Panginoon na mangyayari at magaganap. Everybody say, praise the Lord. Okay. Mangimali yung sign, yung sanggol, yung patuto na isa nating ko-preacher, mangin mahal. Yung sanggol, mangin mahal, sa Generia, mangin mahal sa bansang isang bansa na Generia, mga minamahal, na pinanganak, sanggol pa lang, pagkalabas, magkataklob yung kamay. Magkaganon yung kamay ng sanggol. Nung siya po, mga mahal, ay operahin dahil magkataklob yung kamay, mga mahal, pinuntahan ng doktor para paghiwalayin yung nakaganon yung kamay ng sanggol. Sign on, nagpipray. Pag open, mga mahal, inopera yung kanyang kamay ng sanggol, bagong panganak, pag open nakalagay, Jesus is coming back. Grabe. Jesus is coming back, sanggol. Yung doktor lumuhod. Namangha sila doon sa sanggol. Jesus is coming back. Ibig sabihin, anytime, wawakasan ng Diyos ang daigdig, babalik siya. Bansang Nigeria yan. So ngayon, sinabi ng mahal ng Panginoon, susuguin niya ang mga anghel na may matinding pakakak. Sign, mangin mahal, yung pakakak kanilang titipunin ang kaniyang mga hinirang sa 4 na hangin ng sanglibutan mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Mangin mahal, 4 na sulok ng daigdig.
Ibig sabihin, manginmahal, kung saan naroon ang kanyang mga anak sa ating iglesia, kukunin ng mahal na Panginoon, isang kisap mata, tataas sa langit. Sabi ng Biblia, manginmahal, hinirang mula sa apat ng hangin ng sanglibutan, sa apat na sulok ng buong daigdig, kanyang pinili. Kaya't ngayon, manginmahal, napakalaki na po ng ating gawain sa buong daigdig. Apat na sulok ng buong mundo, sabi naman ng Panginoon, kanyang pinili, manginmahal, ang isang dulo sa langit hanggang sa kabila, hanggang sa katapusan, ay darating yung tinatawag, sabi ng ating manawin, susuguin niya ang kanyang mga anghel, mga minmahal ko, at matinding pakakak, at titipunin ang kanyang mga hinirang. Kaya ibig sabihin, napakahalaga nito. Yung pagbabalik ng ating mahal na Panginoon sa mga Kristiyanong nakahanda. Blessed hope. Sasabihin sa araw na iyon, narito, ito'y ating hintayin. May pagtitiis. Isaiah 25, verse 9. Amen. In the book of prophet Isaiah, chapter 25, verse 9. And it shall be said in that day, Lo, this is our God. We have waited for him, and he will save us. This is the Lord. We have waited for him. Amen. We will be glad and rejoice in his salvation. Dito po sa wikang Tagalog. At sasabihin sa araw na yaon, narito, ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Ating hinintay siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Amen. Amen. Everybody say amen. Tapos ngayon, trials lang. Ayaw mo na maglingkod sa Diyos. Mga kapatid, sabi ng mahal na Panginoon, we have the word for Him. We will the glad and rejoice in His salvation. Magalak tayo dahil sa ating pagtitiis na ito, sa ating paglilingkod na ito, malamang natutuwa tayo sa kagalakan ng kanyang pagliligtas sa kanyang mga hinirang sa mga anak ng Diyos na nagpapahalaga. Na narito sa gawain niya, manginmahal, ating gawin, manginmahal ang mga bagay sa buhay, sa amin ng Biblia. Sa buhay sila'y babaguhin, magbibis na walang kasiraan, incorruptible body, sa mga mananampalataya, subalit sa mga nauna na pinagpahinga naman ng Panginoon sa mga patay, ay muli silang bubuhayin, babaguhin ang kanilang nabubuhok na katawan, ay muling bubuuin ng Diyos upang sila makinmahal ay humarap sa Panginoon, hindi upang parusahan, kundi sila'y gantimpalaan sa kanilang ginawa na paglilingkod sa Diyos. Sabi ng tao, imposible, hindi ka Diyos para mag-question ka. Ang mahal na Panginoon mismo ang nagsabi, ang mga namatay na mga banal ay muling mabuo ang kanilang katawan, haharap sa Diyos na may maputing suot ng damit, at ang mga mananampalataya naman, sabi ng Biblia, magbibi sila ng incorruptible body, walang kamatayan. Kaya ang katawang ito, kung makita ng Diyos, tayo nagsisikap, naglingkod sa Kanya, wala ng kamatayan, wala ng pag-iyak sa pagsubok, hindi ka na magdurusa, hindi ka na makinmahal matitisod, day and night, tayo magpupuri sa Diyos, walang kapaguran. Walang kamatayan, sabi ng Biblia. Isabi ron, makinmahal sa 1 Corinthians 15, verse 53 up to 54. Praise the Lord. Amen. 1 Corinthians chapter 15, verse 53 and 54. For this corruptible must put on his corruption, and Amen. his mortal must put on immortality. Yes. So when this corruptible shall have put on corruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Sa wikang Tagalog. Sapagkat kinakailangan itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayoy ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Amen. Amen. Everybody say amen. Wala ka ng katatakutan. Dito,
Matakot ka pa eh. Kapag malamig ka naglingkod sa Diyos, talaga mangamba ka, matakot ka. Pero sa banal na kasulatan, napakaliwanag, mahal. Sapagkat kinakailangan daw ito may kasiraan ay magbibihis ng walang kasiraan. Ibig sabihin nito, yung Kristiyano, mahal. Kaya makikita mo yung mga kapatiran natin sa ibang mga station, kahit sa Pilipinas, paralyzed. Nagpipilit, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kasi yung katawan natin ito, lilipas ito eh. Ang titingnan ng Diyos yung ating kaluluwa. Yan ang dadalhin ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi naman magkaroon ng rapture, ito may sabi, yung may kasiraan ay magbibihis ng walang kasiraan. Wala kang sakit sa langit. At itong may kamatayan ay magbibihis ng walang kamatayan. Hindi ka na mamamatay. Incorruptible body. 1,000 years sa langit. After 1,000 years, muling bababa ang mga anak ng Diyos para maghari. Wala ng kamatayan, wala ng kahirapan. Papahirin na ng Diyos ang ating mga luha. Everybody say, Amen. Yan ang sabi ng ating mga pastor, totoo ang langit, mga kapatid. Kaya mabuhay, mamatay, tayo maglilingkod sa mahal ng Panginoon. May pagsubok man, walang pagsubok, anuman dumating sa atin, mananatili tayong tapat sa Diyos. Sa bawat sulok ng ating daigdig na diyan ng mga Kristiyano na nagpapagal gabit araw, nagpupuri sa Diyos. Sabi naman ng Panginoon, ang aking mga hinirang ay titipunin ko sa pagbabalik niya. Mahal, pagtunog ng pakakak, sabay-sabay, isang kisap mata, tataas sa langit at magmamana ng buhay na walang hanggan na pangako ng mahal na Panginoon. Ano ang magaganap sa maraming tao kapag iniwanan ng Diyos ang sanglibutan? Iniwan na niya ang mga bagay, maraming tao nang mawawala. Maraming tao na mahal sa kanilang sarili, mahal mabaliw sila. Mahal, yan po ang mangyayari. Kahit anumang ganda ng kanilang ipinagawang tahanan sa daigdig na ito, baliwala na yung sabi ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang sabi ng Biblia, mahal, sa buhay naman ng Kristiyano. Sabi roon, magagayo, isa sa bukid ng dalawang lalaki, isa'y kukunin at ang isa iiwan. So, ibig sabihin, dalawang uri ng kabuhayan ng tao. Matuwid at sinasabing makasalanan. Mahal, nagigiling, ibig sabihin, nagtatrabaho, mahal sa panahon na ikaw ay nadyan, ikay mainit naglingkod sa Diyos, sabi ng Biblia, mahal, kukunin niya, ang isa ay iiwan. So, ibig sabihin, sa mundong ito, mahal, dalawa lang ang pinabubuhay ng tao, kasalanan at ang kabutihan. Kaya tayo mga mananampalataya, mahal, totoo ang pangako ng mahal na Panginoon. Pagpalain ka man, hindi ka man pagpalain. Hindi yan maging dahilan para hindi tayo magtapat sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Mga Kristiyanong nakahanda, sabi rito, sa pagbabalik ng mahal na Panginoon Jesus, perfect church. Yung Kristiyanong nagpapatuwid sa salita ng Diyos. Kristiyanong sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, lilindol na malakas, ang tubig ay maging dugo, sugat na walang kagalingan, matinding init. Mahal, yung init lang dito, hindi ka na makalabas sa araw sa tindi ng init. Sabi ng mahal na Panginoon, wagas ng kadiliman, pagbagsak ng mga asteroid sa langit, ang lahat ng kahirapan ay daranasin ng buong salibutan. Ang lahat ng mamataas, ibabagsak ng Diyos. Pero lahat na nagpapahalaga sa salita ng Panginoon, sila yung magmamana ng pangako ng Diyos. Dahil yan ang sabi ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi niya, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa sintuwaryo na nagsasabi, 7 anghel, humayo kayo. Ibuhusin niyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. Iba't ibang uri ng 7 mangkok na kagalitan ng Diyos. Tag-init, mahal, tagutom, gera, kahirapan, mahal. Ang lahat ng mga bagay, ito'y mangyayari. Pasimula na malapit na magbalik ang mahal na Panginoon. Kaya tayo, laging handa tayo. Everybody say, praise the Lord. Wala, isipin po natin, totoo ba'y sinasabing pangangaral? Nasa Biblia yan. Tayo nasa Book of Revelation. Nasa panahon na po tayo ng paghanda. Malapit na ang pagbabalik ng malapit. Sabi nga ng Biblia, kung maranasan at makita ninyo ang mga bagay na ito, tandaan nyo, ang mahal na Panginoon nasa pintuan na ng kalangitan. Bukas ang kalangitan. Ihakbang na lang niya ang kanyang mga paa
At ang mga anghel ay hawak na ang pakakak at simbol na kukunin na ng Diyos ang kanyang purple church, yung mga Kristiyanong nagtitiis, na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Day and night, nagpupuri sa Diyos. Walang kapaguran. Yan ang tunay na nakahanda sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. The only thing I want, habang inaawit po natin ang awiting ito, my beloved brothers and sisters, sa ating mga webcast viewers sa mga kapatiran, sa ating mga bisita, sa ating mga narito, kayo'y pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Marami man, mga mahal, mga taong hindi nakakaunawa ng pagbabalik ng Diyos, mga mahal. Pero tayo, tandaan po natin, mga mahal, narito tayo. Anytime, nakahanda ang ating mga sarili. Nakahanda tayo sa mahal na Panginoon. Magbalik man siya, mga mahal. Walang Kristiyanong maiwan sa rapture. Sama-sama tayong kukunin naman ng Panginoon yung ating pagluha, yung ating pagbabagal. Hindi yan nasayang, hindi nawawalang kabuluhan sa harapan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Purihin po natin ang Diyos sa awiting ito. Hallelujah! The coming of Jesus. Kaya daw tayo maging handa. Hallelujah, Jesus. Panginoon, huwag natin bigatiin ang banal na Espiritu ng Diyos. Dahil narito, Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Revive mo, Lord. There is Hallelujah. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Revival, Lord. Come, Holy Spirit, Lord God. Hallelujah. Jesus, Lord God. Hallelujah. Throughout eternity. Hallelujah. Revival, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin po natin ang mahal na Diyos sa ang ginawa. Hallelujah, sa kanyang mabuting gawa sa buhay natin. Hallelujah. Viva Jesus! Hallelujah! Tagalog, Tagalog, hallelujah! Oh, ang makapiling kay Jesus ay
kapiling kay Jesus, sapat na sa amin. Purihin ka namin, mahal na Panginoon, ang ginawa. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. 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 Yes, amen. Purihin natin ang Diyos. May buhay na wala hanggang. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory to God. Bangin mahal, kapag ikay naglilingkod sa Diyos, nagtitiis ka. Kaya tayo nagsisikap, humayo, magkrusada, gumastos para sa gawain ng malapay noon, magpakapagod dahil sa gawain ng Diyos. Sabi naman ng Panginoon, babalik siya, hindi tayo na magaganap. Mangyayari, mga minumay. Wala tayong ibang ambition sa buhay sa mundong ito, kundi siya ay ating unahin, paglingkuran natin ang buong kagandahan. sa gabing ito, sa lahat po ng ating tapiling, ng ating mga iman mga kapatiran, huwag po kayo manghina, tandaan ninyo. Huwag niyong tingnan ang kahirapan, huwag niyong tingnan ang pagsubok, huwag niyong tingnan ang ating ginagawang kahirapan ito. Sacrifice, ito'y may ganting pa ng nangako ang mahal na Panginoon. Masumpungan niya na ikaw ay masipag sa gawain ng Diyos. Sa bawat lugar, tayo kanyang hinirang at pinili niya tayo, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ipanalangin din po natin ang ating mananagawain sa lugar na ito, na patuloy tayong gamitin ng Diyos.
ang ating minamahal at ginagalang naman. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang papagpala namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa gabi ito, Diyos. Madalas kami nagkukulang. Patuloy mo kami kahabagan. Patuloy mong gamitin ang aming mainman mga batiran sa lugar na ito. Patuloy mo malapay yung pinagpalang espiritual. Sa unang dalangin po ng aming minamahal at ginagalang na malapas sa evangelismo ni Israel Almeida, yung propeta. And binabit siya na lahat pala, Panginoon, ng iyong manalagaway sa buong daigdig. Patuloy pagpalain gamitin, malapay sa kaliligtas pa ng buong daigdig, mala Panginoon. Ano man po, mala Panginoon, mga karamdaman, mga problema ng aming mga kabatiran, patuloy mo silang gabayan. Tugunin mo po ang mga panalangin, mga prayer requests. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Maging mahagaling po tayo sa ating Friday service. Ito yung pinaka-overnight prayer na rin natin. Ikas-out po nyo, maging mahal. Di mo niyong panlalamig, di mo niyong mga problema, kahirapan, gawa na kaaway, problem resolved. Kas-out, isipin nyo ang mga lapas na naglihans. Bilang po ito, puntak. Hallelujah! Bala po ito sa kas-out in Jesus' name. Lahat ng uling karamdaman sa unat. Dalangin naman ang pastor, kas-out. In the name of Jesus, leukemia, TB, diabetes, sakit sa puso, high blood, kas-out. In the name of Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabihin mo natin, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo tumayo, mga kapatid, bilang pasalamat sa Diyos. Hallelujah. Sa gabing ito, maging mahal. 3 times siya, Revelation 19:1, we glory, we honor unto the Lord God. 3 times siya, sabihin natin, hallelujah. Sa Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Thank you so much, my dear Jesus. Hallelujah. Palain po tayo ng ating malang Panginoon sa ating po mga bibkas memory, mga kabatiran. Maging mahal sa linggo po, muli tayo sama-sama. We love you, my dear Jesus. We love you more, more, and more. Narito po ang ating po announcement sa pangunating beloved Brother Anuel Makutay.